Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chino Regas Pamasigrisyon na affiliate Ozo at Rider. So ngayong hapon na to, tignan natin ano kayo sabihin ng ating mga gabay. So this is urgent pasilip, no? Para sa darating na June 12, no? 2026, no? So, ano man yung mga aring masagap natin sa energy, no? Ng ating bansa regarding, no? Sa nalalapit na Araw ng Kalayaan ba yun? Independence Day ba sa June 12? Tama? Independence Day. Tama ako. No, kumbaga sinasabi dito na maaaring may mga bagay na maaaring maganap. Diba? Maraming mga kumbaga usap-usapan, gano'n, na maaaring magkaroon ng eksena daw. So, let's see. I-clarify natin, no? Kumbaga tuklasin natin, maaaring masagap natin sa enerhiya, no, ng ating bansa, no, sa ating administrasyon, no, administrasyon ni PBBM. And of course, alamin natin, maaaring masagap natin, makagilap natin sa enerhiya. Let's see. And of course, itong reading nito ay pawang gabay lamang, no? Pwede mangyari, pwede hindi mangyari, ito ay gabay lamang, no? And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos update. Maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo lang skip ng ads sa way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices, no, ng ating angel spirit. Now let's watch this. Angel spirit, please give an information. Ano ang maaaring masagap natin, no? Dito sa reading na to. Let's see. Ano kayang pasilip? Ano kayang kailangan natin malaman? Let's see. Let's find out. Ito na nga. Angels, let's give me information po. So, there's the King of Pentacles. Now, there's something practicality. So, may mga practical daw na maaaring mangyari. No, this coming June 12, there's something. Now, there's a good business sense. Now, there's a working. Now, talagang there's something kumbaga focus, no, about sa mga trabaho or ginagawa, no, ng ating administrasyon sa kanyang sa Malacanang or something, anything na may related about sa ano. Now, there's a Four of Swords. So, there's something, an intuition and gut feeling. So, there's a renewal. So, magkakaroon daw dito ng renewal, no? So, may mga negative thoughts daw dito. With the chart for action movement, magkakaroon ng action and movement. No, mayroon daw dito pagkilos at paggalaw. No, there's a 7 of Wands for protection. O, protektado naman daw, ha? So, pinapakita dito, ano man yung bagay na kanilang gawin. No, against, no, sa ating administrasyon. Kung meron man silang balak, no, sa Malacanang, there's a possibility na hindi matuloy. No, there's a regret. No, there's a disappointment. See, nakita niyo yan, guys? Yan na, iano ka lang ha, para mas klaro sa inyo. Nakita niyo yan? Ito na sa taas sa word. Ayan, disappointment. So, ibig sabihin ko, sino man yung may balak dyan na hindi maganda, maaaring madidisappoint. There's a failure. Ayun, basahin nyo rin. Ayun, may failure dito. Diba? Mag-feel daw na naman daw sila. And there's a Death card. Now, there's something, a new blessing coming in. So, bagkos magkakaroon daw ng blessing na panibago. So, what is the additional messages? Now, there's a Mother Earth. So, there's a possibility na umulan. Now, there's a Mother Earth. Now, ibig sabihin, it's either umulan or lumindol, no, during that time. No, pero I feel something uulan yan. No, there's a Mother Nature, eh. The Queen of Pentacles represent, guys, with the Ten of Wands, something burden. Na mayroon dito babae na very greedy sa power na maraming burden daw. Oh, maraming bigat. No, maraming obligasyon na maaaring mapaipit sa situations. No? General to, ha. So, hindi siya specific na isa lang ang taong tinutukoy. Marami, ha. And there's a Five of Pentacles. No? There's something, a financial loss of financial difficulty or financial crisis. With the Four of Swords, maaaring nakakaranas na raw ng stress and depression yung mga may kinalaman sa corruptions. No? Yung may mga kinalaman sa issue about sa kurakot. Ganon. Sa mga totoong mga magnanakaw. So, nagkakaroon na sila ng, kumbaga,
stress, no, exhausted, with the 8 of Wands. So this is something in information, with a chart card, no, kumbaga may mabilis ang impormasyon na paparating, no, there's a chart for action movement, talagang magkakaroon ng changes and developments sa situations na to. Now, what is the 7 of Wands? Ito yung gusto ko malaman, what is the protections is all about. So this is the Queen of Swords, clear the boundaries. So ibig sabihin pa lang, no, kumbaga, protektado naman daw. Ngayon darating ng June 12, protektado naman daw. And of course, parang lilinisin talaga, no? Mas magiging wise. Ibig sabihin, may information na maaaring mabulabog, no? Na maaaring magbukas sa isipan ng mamamayang Pilipino. So, may impormasyon daw na maaaring, kumbaga, direktang maibigay or mailathala, no? By social media. So, may babae talaga na maaaring makapag-talk. No? I feel something, na malansang isda na mahuhuli sa sariling bibig. Ganon. What is the 5 of Cups? Babae ito na mahuhuli sa sariling bibig. What is the 5 of Cups? Represent guys with the 8 of Cups. So there's something guys with abandonment. Oh, ibig sabihin dito mag-iiwanan daw sa ere to. So ibig sabihin talaga, madidisappoint sila. Ano man yung plano nila, hindi mangyayari at iiwanan sa ere. So ibig sabihin na to na parang mapaflop na naman. So hindi sila magsasucceed sa ano man yung plano nila. Ganon. With an Empress card, represent what? And of course, itong Empress card, there's something a revert. Now, there's something disconnect from the world with the other side. With the 10 of Pentacles in reverse. Now, meron daw ditong financial failure or loss of investment. Now, dark side of wealth. Deep family conflict. Ay, meron daw ditong malalim, no, na komplikasyon sa pamilya. No, ibig sabihin daw dito, no, may babae daw dito na maaaring mabubukhayo, no, ang tagong yaman. No, there's a deep family conflict over money, breaking traditions. So, babasagin na rin tradition nito sa pamilya na to, na may dark side of wealth. O, yun na. Baka inaartihan nyo, kabasahin nyo. Yan, diba? Pinaklarify ko lang bago ko yan kumbaga ini-interpret ko lang. Dahil saka ka magbibigay ng guidance, ha? Ganun yun. Yung kina-artihan. What is the Queen of Pentacles? Because the 10 of Wands. There's something at 6 of Wands. So, there's something victory. So, meron daw dito na maaaring magtagumpay. No? Kumbaga, meron daw ditong babae na maaaring maipit na maraming burden. So, ibig sabihin nito, na dahil sa very confident siya sa sarili niya, na makakamtan niya what they deserve. Magtatagumpay siya sa gusto niyang gawin. But, there's something a negative side. So, ibig sabihin, kumbaga ano yung plano mo, ibibigay sa'yo, pero hindi mo alam na akala mo makakabuti sa'yo. So, ibig sabihin, binigay sa'yo yung mga bagay na karapat-dapat na gusto mong makuha. Ito na, ibinigay na sa'yo. So, ganun siya. So, ibig sabihin, no, kumbaga, yung plano mo, no, na gawin yung bagay na yan, ibibigay sa'yo. Pero hindi mo alam kung ano magiging impact sa'yo. Ganun. Hindi mo alam kung ano yung kala mo, kumbaga, yung way na ginawa mo is makakabuti. It's not. No, ganon. What is the 4 of Swords? Because the 5 of Pentacles, there is a magician. Oh, there is something reflection. So, this is the creator. So, ibig sabihin nito, no? Meron daw ditong na-stress, no? Dahil sa financial loss, sa financial difficulty, stress, intuition, and the 5 of Pentacles about sa financial loss. E, kinlarify siya ng magician. So, what is the magician is all about? Manipulator, dictator, no, there's something with a magician for creator. So, ibig sabihin dito, siya yung nagawa sa situations niya, siya rin makagawa ng parang para mabago yung situations niya. No? Ganon. So, ibig sabihin siya yung naglagay sa sitwasyon niya na to, siya yung makagawa ng paraan para makaalis siya dyan. Ganon yung eksena, guys. What is the additional messages? Represent with a Hierophant. There's something religious factor or religious group. So, ibig sabihin na itong rally na to, kumbaga, ito yung maaaring mangyari with the June 12, kung may rally man or gulo or something, it's related with the religious group. No? There's a Hierophant for something religious group. No? There's something, beliefs, no? System, no? May maling paniniwala, or baka meron sila kumbaga, pinangahawakang paniniwala, ganon. Binasense ako, guys, with the other side dito. Bila ko may nakitang na lalaki na very dark, no, yung atake niya. No, ginagamit ang spiritual, guys. Oh my God. So, ibig sabihin, ginagamit na way na parang by words, no?
Very demonic, guys. Yung lalaki na to. What is the Seven of Wands across the Queen of Swords? So, represent with the Four of Cups. Now, just something re-evaluate or analyze. So, meron na dito na parang nagkakaroon, nagdadalawang isip na, babae ito ha, nagkakaroon ng realization at the same time. Now, nagkakaroon siya ng, kumbaga, analyzation, ganon, kumbaga, nag-isip-isip na. Let's see, additional messages tayo with the Five of Cups and the Eight of Cups. Represent, guys, with the Ten of Swords. Sabotage. Now, ibig sabihin daw nito, magsisisi daw, there's something failure. Na mag-fail daw. At there's something na para abandonment, iiwan sa eksena. And there's a betrayal, no, sabotage, no, sasabotahin daw tong plano nila. So, ibig sabihin, no, kumbaga, traidor, na-traidorin ng traidor, ganon. No, parang, one pass to another. Parang sinasabing ganon. Na parang, itong tao na to, diba, kumbaga, ginawa mo tong way na to, or may bala ka dito, pero hindi mo alam, with the other side, na parang hindi ka magtatagupan. There's a failure there. Nakakita mo yan. Ito, guys, na may word dito, guys, na failure sa dulo. Ito. Yan. Failure yan, di ba? Ganyan. So, mag-fail daw. No, there's a crash and crisis na maaaring mangyari. Na may ipit daw to. Kasi naman to, nagbalak na to. And, there's an Eight of Swords. There's a toxic and negative. Ibig sabihin dito, may tungkol sa isang pamilya. No, maaaring maungkat, ma-renew yung issue. No, na may tungkol about sa dark side of wealth. Diba? And the Eight of Swords, there's a toxic and negative or maaaring makulong at maipit pa sila sa situation. Yun na nga. Self-imposed na prison of thought. So, siya yung naglagay sa situation niya. Siya rin yung naglalagay para ma-depress siya sa sitwasyon. Ganon. Very wrong. Let's see what is the outcome. Ayan ha, nakikita niyo yan. Huwag na kinartihan. Let's see. And there's an Ace of Cups. Now, there is something a love or something, a relationship. Meron daw ditong babae na maaaring mabulabog tungkol sa isang relasyon. Ay, merong may tagong relasyon. Habang sa isang babae. Tapos sino kaya yun, guys? Now, biglang nagkaroon ng love life ang issue dito, guys, Mayroong issue about sa love life. Totoo ba? And there's a Seven of Cups by confusion. Ito na nga, na naguguluhan na. Or maaaring may mga bagay na maaaring magpagulo sa situations nila dito. Siyempre, mauungkat na, mabubulabog na unti-unti na silang pipiyok. And there's an Eight of Pentacles. No, there's a workmanship. So talagang, kumbaga, there's a joint force. No, there's a partnership talaga with a religious pact or religious group. Okay. Pero may information daw na paano napapabatid kaya hindi nag-work, no? And the Wheel of Fortune with the turning back. So, maaaring there's something na maaaring what goes around, comes around, there's a karma, there's a destiny to happen, there's a cycle. No, na maaaring mabago. Life cycle, destiny, a turning point, that the universe is in control and changes cycle, karma coming in. What is the Five of Cups? And of course, the Eight of Cups. And of course, the Ten of Swords. Represent with the Page of Wands in reverse. Impatient. Immaturity. Ito na yung taong traidor, no, sa ating bayan ay maaaring immature daw. Ayaw na nasasapawan, ayaw na ungasan, sarcastic, narcissistic, at the same time, possessive. No? Sino kaya yun, guys? No? Let's see. And of course, this is something that, guys, with Tower moment. Ito na ngayon tungkol sa isang dark family side na maaaring maipit sa situation at guguwat masisira, no? Ibig sabihin, there's an ending talaga, no, ng dark, no, the dark intention or something, a dark family lines, ganon, babasagin na raw, no, sisirain na ang masamang plano, no, ngayong June 12. So, maaaring hindi mag-work. Lahat ng gagawin nila hindi mag-work. No, wala naman ako nakita 5 of Wands with a complication. No, so there's a possibility na maaring mag-flop na naman ang kanilang plano. Let's see, clarify natin. Matutuloy ba ang planong panggugulo ngayon June 12? Kasi sense natin at request ng ating mga viewers. No, let's see, clarify natin kung meron ba magaganap, no? Lalo na daw sa Malacanang, di ba? Hindi susugurin daw gata-gata. Alamin natin. Meron daw kasi ditong babaeng there's a Queen of Cups. No, ito yung babaeng na very emotional, no? Parang,
Hindi niya matanggap, no? And the Ace of Cups, something, a loss of opportunity. Dati yung bagay na magdadala sa kanila para ma-stress sila, no? Sa, kung ano man yung bagay, o, ibig sabihin dito, itong mother figure na to is related about sa malaking pera, no? And there's something a plan. So, may plano sila, may mga binayaran at the same time, na para manggulo, pero mag-work ba? Alamin natin. So, there's something, guys, with the Knight of Cups, because the Two of Wands. So, there's a possibility na hindi mag-work, at talagang, meron silang first step na gagawin. No? Future planning the dark. So, talaga may plano sila no, sa madilim na sitwasyon na to. No? Kumbaga, parang nagdadalawang isip pala siya. Nagdadalawang isip pa sila. No? Should I go? Should I stay? Something like that. No? Parang there's an offer. Mayroong binayaran at mayroong mga binayaran dito. There's a planning talaga. May plano talaga to. Pero I feel something hindi mag-work ayon sa kalooban ng Diyos, no? Once nagulo ang nais, hindi pa hihintulutan ng poong may kapal. Once na maganda ang intention nila with the other good inside, no, magiging magandang outcome. Pero kung hindi maganda, no, gagawa ng bagyo, gagawa ng kumbaga ang ating poong may kapal ng isang bagay na maaaring magpahinto or magpatigil ng balak nila kung may masama silang intention. Let's see, what is the shadow work of Zinuan? What is a shadow work? There is a defensive. So, it's all about defensive. So, kaya nila to gagawin with the June 12 ay para depensahan ng kanilang mga hidden agenda. So, ibig sabihin, may mga personal interest or financial, there's a personal gain, no? Kaya nila ginagawa to. Kasi may kanya-kanya silang eksena na maaaring maungkat, mabulabog, tumukoy sa kanila, natatakot na sila. What is the clarifying for life situation? Represent gets inner vision. Cut through the fog of confusion with the power of discernment. To talagang bibigyan daw to ng maliwanag, no, at pangitain, ano man yung bagay na posibleng mangyari. So, ibig sabihin, may pangitain na. So, magaganap na talaga ayon sa kalooban ng Diyos lahat ng bagay o plano na niya. Now, from what lies beneath, we hear the future. From what lies beneath, we hear the future. For our last message, guys, let's see. Ano yung maaaring gabay, no, sa ginaharap ngayong June 12? There's an anger management. Ay, may issue. So, ibig sabihin nito, etong tao nagbabalak na to, parang galit na galit. Gustong malaki. Ganon. Anger management. Sorry, baliktad. No, hindi niya maano yung galit niya. No, hindi niya ma-control. No, decide this something. Oh, running away. Kasi gusto nilang, kumbaga makawala dun sa issue. Gusto nilang makaalis dun sa issue, guys. Meron pa isa. Bago natin there's a total drama action. See? It's all about drama. Nakita niyo yan, guys? Very interesting, guys. Diba? There's a running away. May mga magtatakbuhan at may magkatakas-takas, guys. So, ibig sabihin, nararamdaman nila na malapit na sa exciting situations. So, may takasan na eksena or takbo. Ganun. Naalala ko tuloy, may takbo. And there's an anger management. Galit na galit. Gustong manakit. And there's a total drama action. Lights, camera, action. Takbo. Ganon. Gusto nila. Ganap na ganap, diba? So, it's all about drama. No, for what? Ano yung gusto nilang ipaano doon sa ginagawa nila? No? For economic sabotage. Diba? It's all about economic sabotage. Gusto nila sabotahin para, no, ipakita, no, at kumbaga anuhin yung pananaw or isipan ng mamamayang Pilipino. But, there is an inner vision. No, binibigyan na ng Panginoon ang mga taong mamamayang Pilipino, no, nabigyan ng liwanag ang isipan upang makilala at matukoy kung sino nga ba ang mga huda sa ating bansa at marabas. Ganay! So exciting. So magkakaroon pa tayo ito ng extended, no? Dadagdagan pa natin to bago maganap ang June 12. So, magre-reading tayo, no? Ulit ng pasilip
nung ngayong June 11. So, or June 10, try natin, diba? Subukan pa natin ulit silipin, baka may changes in development, diba? Kasi mamaya naman nila to, so nalaman nila yung strategy, ganun. So, guys, this is something in urgent pasilip, no? Para masilip yung mga bagay na posibleng mangyari sa inanap upang magsilbing gabay. So, guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos update. Maraming salamat sa mga walang sawang mag-support sa aking channel, lalo-lalo nang dinigi-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Jaws at makeup para siksik, liglig, nag-uumapaw, nabiyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys, see you in the next video. Bye-bye and babush.